O Diyos, bakit ko pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo? Labis akong namamahal sa pangunawa, tunay nang ako'y inibig mo. Ang batis may awit ng pagsamba, pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamahal kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. O Diyos, bakit kung pagmasdan ko ang langit na bughaw na likha mo? Labis akong namamahal sa pangunawang, tunay nang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Gabi po sa inyo, tayo po ay manalangin. Lord Jesus, na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabi ito. Patuloy po na nagpapasalamat kami sa buong maghapong nakalipas na punong-puno ng pag-ibig mo, nakabutihan, pagpapala at pag-iingat mo. Sa gabing ito, pangunahan niyo nga po kami sa aming pananambahan. Buksan niyo nga po ang bawat puso't isipan namin sa pakikinig ng iyong mensahe. At gabayan mo po ang magme-mensahe sa amin sa gabing ito. Nawa po ay kayo nga po ang siyang mamuna sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay mag-uumpisa sa ating gawain sa gabing ito na tayo po ay magpupuri sa Diyos. At ako po ay babasahin natin ang ating talata ngayon na ating pagbabasihan ng ating mensahe na makikita po natin sa Santiago chapter 1 verse 22-27. Ganito po ang sinasabi: mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. 27, ganito ang pagkarelihiyoso, minararapat at kinalugdan ng ating Diyos na Ama, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo, kanilang kahirapan at ingatan ang sarili, huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Bago po tayo mag-umpisa sa ating mensahe,
Bago po ang lahat ay tayo po muna ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil ikaw po ang dakilang Diyos namin. Ama, sa gabing ito, kami po ay magbulay-bulay na iyong salita. Inihiling po namin yung banal mong Espiritu ang siyang manguna sa amin ngayon upang maunawaan namin ang iyong salita. Nawa, Panginoon, i-guide mo po ako sa aking pagsasalita ngayon. Tuloy na i-bless mo ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa gabing ito ay patuloy po tayo magpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat na marami pong mga dumating sa ating buhay na tayo po ay dumaan sa mga karanasan natin ngayon na dapat tayo po paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang aking dadalhin ngayon sa ating pagbulay-bulay, pinapamagatan ko po ng pamumuhay Kristiyano. Na ito po ay bilang isang Kristiyano, doon po natin makikita kung ano po yung mga gawa bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga ni Santiago doon sa mga Kristiyano, naglagay si Santiago sa kanyang sulat sa iba't ibang utos para sa pamumuhay Kristiyano. Sa dahilan, ang totoong pananampalataya may kasamang gawa. Tinagubilinan niya ang mga Kristiyano sa napigilin ang kanilang mga dila at magbigay siya ng babala laban sa pagkagalit, pakipag-away at makasariling ambisyon. Hindi dapat panghawakan ng mga Kristiyano ang kayamanan o mga bagay sa sanlibutan. Hindi sila dapat magreklamo o manirang puri, nais na magpakita ng malasakit ang mga mananampalataya sa mga ulila at mga balo sa hinaharap. At sa mga nagkasala ng mga kapatid, kailangan magpakita ng pag-ibig, ng ugnayan at dapat magsikap tungo sa kapayapaan, gayon din naman ang taos-pusong panalangin at pagpasakop ng sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Nang nabuhay na mahalagang mga sangkap at pamumuhay Kristiyano. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, ang bilin po sa mga ating binasa ngayon ay mamumuhay ng isang Kristiyano. Paano po tayo mamumuhay na bilang isang Kristiyano? Base po sa aking binabasa doon sa sulat po ni Santiago, ay ang sabi, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, ay dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Santiago sa ating talata ngayon, na ang isang totoong Kristiyano ay nagpapatunay lamang na dapat tayo na itinuring at kumikilala ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroon po tayong gawa. Kailangan po na ang salita ng Diyos pinakikinggan. Pag ito'y napakinggan natin, kailangan po natin isasagawa. Pag hindi natin ito ginagawa, ay dinadaya ang ating mga sarili. Malinaw po ang sinasabi dito sa talatang ito. At ganun din ang ating pagkarelihiyoso, namin nararapat na kinalugdan ng ating Diyos Ama na tulungan natin ang mga balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Dito po sa sanlibutan ito na ating ginagalawan ngayon, ay maraming mga bagay na kapang-aakit na tayo po ay madadaya
sa mga gawaing makasanlibutan. Na madali tayong maakit sa mga bagay na hindi dapat ginagawa bilang isang Kristiyano at nakakakilala ng ating Panginoong Hesus. Ang mga katagubilin ni Santiago, ang mga Kristiyano ay pigilin ang kaniyang mga dila. Mga kapatid, napakapalasak sa ating panahon ngayon na maririnig natin po doon sa mga komunidad o kaya sa labas ng ating pamamahay, maraming mga tao nang nagsasalita na hindi maganda. Pigilin ang dila. Yun po ang tagubilin. Nagbigay ng babala ang ating Apostol de Santiago na laban sa pagkagalit, makipag-away, yun po ang mga makasanlibutan na gawain, mga kapatid. Na tayo ay pigilin ang ating sarili na makipag-away, lalo na ang ating mga dila, kasi ang ating dila ay yun po ang pinagmumulan ng pag-ano sa mga kasama o kasama sa trabaho o anuman mga kakilala natin. Pag yung dila natin ay labis-labis na magsasalita na hindi maganda, yun po doon namumuo ang mga awayan. Kahit kaano mo, kahit kaibigan, kapatid, o sino man, kailangan po natin na magpigil sa ating mga dila. Ang ating mga ambisyon o makasariling ambisyon, hindi po masama ang mag-ambisyon po tayo. Pero tandaan po natin mga kapatid, kailangan po natin ng ating ambisyon na ayon po sa ating Panginoong Hesus, kung ano man po ang dapat natin gawin, na hindi po tayo nalihis doon sa mali o kaya mga gawaing masasama. Normal po sa isang Kristiyano na ang dapat gawin, hindi masama ang nagsikap at dumami man kung ano man yung ari-arian mo dahil sa mabubuting paraan. Yun po ang mga tagubilin ng ating Apostol Santiago doon po sa mga Kristiyano. Na ito po ay hindi lang po doon sa Jerusalem, kung hindi hanggang dito po sa atin. Dahil tayo po ay tumanggap ng ating Panginoong Hesus at ang pagtanggap natin ay nangahulugan na po tayo ay sumunod ng ating Panginoong Hesus at tayo po ay natunggurian bilang isang Kristiyano. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay may kasamang karunungan at pagsunod. Pag sinabi po natin mga kapatid na may kasamang karunungan, ay ito po ay nagbibigay sa atin ng kaisipan, ano bang klaseng karunungan na dapat natin gawin na ayon po sa pagsunod. Kung titingnan po natin ayon po sa sulat sa Colosas chapter 3, verse 16 to 17, ay sinasabi po dito, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo ng mabuti sa inyong isip. Magpapaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo at mga imno at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, dito po sa Colosas, ang sinabi po dito, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa ating isip. At magpaalalahanan tayo. Magpaalalahanan. Tayong mga magkapatid sa ating iglesia, nandun po lagi ang mga pag-alalahanan. Nandun po ang pagtutulungan, lalong-lalo na ngayon sa krisis na dumating sa ating buhay, na kami po ay nakakaranas na sa sitwasyon natin ngayon, mahirap po na isipin ang ating kalagayan. Kaya ang sinabi po dito, magpapaalalahanan at magtuturuan at ang buong kaalaman. Tayo po ay hindi po tayo
nangihinawa na umaawit ng mga himno at mga awiting pang-espiritual. Di ba ho, pag tayo ay nag-aawitan sa mga awiting espiritual, iba ang pakiramdam natin. Iba yung naramdaman mo, lalong-lalo na kung yung dinama mo ang mga awitin na pang-espiritual. Kaya ang bilin ay magpapalahanaan at umawit ng mga himno at mga awitin espiritual. Sa verse 17, ang sinabi, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya na magpapasalamat kayo sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang sinabi doon po sa Colossus chapter 3 verse 17 na at anuman ang gagawin ninyo, kung anuman po ang ating gagawin bilang isang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Kailangan po mga kapatid na ang nakaakibat po dito na ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, na yun po ang dapat natin gawin na ating maitaas ang ating Panginoong Hesus, na siya po ang ating tagapagligtas. Ang lahat ng mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga misyon, makikita natin, sino po ang itinataas? Di ba ho ang ating Panginoong Hesus? Kaya kung titingnan natin sa mga ibang talata, ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Doon po sa John 14:6, ako ang daan at katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, kailangan kung tayo po ay naghahayo ng salitang ng ating Panginoong Hesus, kailangan nandun po nakaakibat ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ang nagpapasalamat sa pamamagitan niya. Tayo po ay magbigay ng papuri sa Diyos. Yun po ang mga bagay na dapat makita bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon tungkol po sa tatlong bagay na ating pagbabasihan na dapat makita natin kung ano ba tayo bilang isang mga mananampalataya at ano ba dapat ang makikita sa isang Kristiyano, ang mga gawain ng isang Kristiyano. Una po, pananampalataya at karunungan. Pananampalataya at karunungan, base nga sa sinasabi ko ngayon na may karunungan, kailangan natin, ano ba yung dapat natin? Magiging alerto po tayo. Hindi po yung basta naisipan lang natin, hindi natin masyado kung ano ba yung dapat natin gawin. Ang sinabi po dito sa ating unang pag-aralan ngayon, tatlong bagay lang po ito na ating tatalakayin. Ang una, pananampalataya ng may karunungan. Ang sinabi nga dito sa ating binasa kanina, doon po sa Santiago 1, verse 2 at 4, ang sinasabi po dito, verse 2 at 4 ay, mga kapatid, mag-alala kayo na kayo'y dumaranas ng ibang-ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan at ang pagsubok na iyan. Magalak tayo kapag dumaranas na iba-ibang pagsubok. Kung magmuni-muni tayo mga kapatid, magagalak ba tayo kung dumarating tayo sa ibang mga pagsubok? Siguro kung titingnan natin sa kung magsusurvey tayo, kung titingnan natin kung anong mga sagot nila, bakit tayo siguro maraming magsasabi na bakit ako magagalak na ito yung pagsubok ko ngayon? Di ba ho? Ikaw dumating sa pagsubok, matutuwa ka. Pero ang sinabi dito sa ating binasa, magalak kayo
kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Di ba ho? Ang sunod na talata na ating babasahin, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong magpatagumpayan ang pagsubok na yan. So mayroong kadugtong nang sinasabi, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Sa hindi pa po lubusan nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, iba po ang dating sa kanila. Dahil pagdating sa mga pagsubok, lalo na kung baguhan pa, nga hindi pa gaanong maraming alam tungkol sa salita ng Diyos, malamang-lamang magbaback out o kaya yung sinasabi na umayaw. Dahil kung kailan ako nga lumapit sa Diyos, saka naman maraming pagsubok. Pero ang sinabi po sa Biblia, kung mapagtagumpayan natin, ay lalong magpakatatag kayo. Matapos ang pagtagumpayan ng pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y magiging ganap na walang pagkukulang. Iyon po. Dapat po tayo magpakatatag hanggang wakas ay maging ganap at walang pagkukulang. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na kailangan pala bakit sinabi ng ating Panginoon na magalak tayo, yun mo pala, hanggang sa wakas na wala na pong pagkukulang. So kung dumating man ang pagsubok sa buhay natin, hindi po dapat natin na ibaliwala. Kasi ang main point po natin dito, pag ito ang maranasan natin ngayon, alam ko kung ano po ang kasunod. Dapat magiging alerto po tayo bilang isang mga Kristiyano. Na alam natin kung anong dapat natin gawin, magsubok man yan, may pagsubok na maliit man yan o malaki man yan, ay kailangan natin natanggapin. Dahil ang Diyos po, nakikita po niya kung gaano ba kalaki ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun po ang sinasabi. Sa verse 4, ang sinabi po, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. So, ibig sabihin mga kapatid, patuloy tayo hanggang wakas. Ito man kung wakas man ng ating buhay o wakas man ng ating ginagalawan, ang pinaka-main point na ating dapat gawin, magpapatuloy po tayo. Huwag tayo manghihinawa. Ano man ang dumating na pagsubok sa bawat isa sa atin, kailangan natin ay lalo pa tayong lumapit ng ating Panginoon, Hesus. Kasi siya lamang po ang dapat nating lapitan at walang iba na po. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At may mga supporting verse pa na ating titingnan. Doon po sa unang Pedro, chapter 4, verse 12, 13 to 14. Ang sinasabi po sa verse 12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan. Ito rin na na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na yon ang dinanas. So, huwag po natin pagtakhan. Ito man sa karanasan natin ngayon, na ihahalin tulad ko po, dito po sa karanasan ko ngayon, dito po sa ating Pastor Galo Sugusyo. Ang ating pastor, ang karanasan po niya, napakahirap. Pero, alam natin ang mabibigat ng pagsubok yan.
Pero ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kalutasan. Hindi pagkaraniwan na ikaw ay mawala ng isang magulang, isang asawa. Napakabigat nun. Pero dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus na handang umaagapay sa mga taong nakaranas ng mga ganitong pagsubok, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 13, sa halip, magalak kayo. Ito na naman, binalik na naman. Magalak kayo sa inyong pakipaghati sa mga kahirapan, sa hirap ni Kristo, at magiging lubos ng inyong kagalakan kapag mahayag ang kanyang kadakilaan. Di ba ho? Yung anuman yung mga na karanasan natin ngayon, na tayo ay nakihati tayo sa hirap ng ating Panginoong Hesus. Pero wala na ho yun. Tapos na ho yun. Ginagawa na niya lahat yun. Tapos na yun. At sa kanyang kadakilaan. Sa 14, ang sinasabi, mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Mapalad kayo mga kapatid, kung inalipusta dahil kay Kristo. Alam ko marami kayong karanasan, lalong-lalo na sa doon sa misyon, na kayo po'y nakakaranas ng ganito. Na kung kayo ay may dalang mga Biblia, na ang tingin sa inyo, ang minsan pa nga, naranasan ko yan eh. Sabi nga sa akin iba kayo lumagpas ka sa langit. Di ba? Pang-alipusta yon. Kung minsan maririnig mo ang mga sinasabi na ibang tao, kung yari lang yan, nagbabanal-banalan, hindi naman totoo. Masakit po yon sa atin. Pero dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay sumasa atin ang dakilang espiritu. Pinapatnubayan po tayo ang espiritu ng Diyos. Saan man tayo maghayo, saan man tayo mangaral ng salita ng Diyos, kung anuman ang karanasan, inalipusta man tayo, mapalad po tayo mga kapatid. Dahil nandito sa atin ang dakilang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Hindi po yan umaalis sa atin. Dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. Dito po naninirahan sa ating puso ang espiritu ng Diyos. Ngayon, kung nandyan yan, ano ba ang dapat natin gawin? Ipapahiya ba natin ang banal na espiritu? Nabigyan ba natin ng mabibigat na problema? Kung tayo ay gumagawa ng kung anumang mga bagay, napipigati ang banal na espiritu. Dahil nandito sa atin yan eh. Dapat ang tunay na Kristiyano ay mamumutawi sa bibig natin, kung ano man yung ginagawa natin ay makikita din sa pananalita natin. Hindi lamang sa salita, hanggang kilos sa gawa, dapat makita natin na ang tunay na pamumuhay bilang Kristiyano. Ang pangalawa po, pakikinig at pagsagawa. Mga kapatid, pag sinabing pakikinig, kailangan may pagsasagawa. Ayon po doon sa Santiago, chapter 1, 19, ang sinabi po dito, tandaan ninyo, ito ang mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magalit. So, pinapaalala natin sa atin na laging tandaan po natin mga kapatid o mga minamahal, matuto makinig ng dahan-dahan
sa pagsasalita. Di ba ho, pag may kausap tayo, lalo na pag nagsasalita, lalo na pag may kasama mga bad words, di ba na parang naiinip tayo. Doon po pinapakita na ang isang Kristiyano, hindi dapat ganun. Nang makikita sa tunay na Kristiyano, ay yung namutawi sa ating mga bibig, ang salita, huwag agad magagalit. Kasi paano natin ipakita doon sa mga tao? Tayo bilang isang mga Kristiyano, nakakilala ng ating Panginoong Hesus. Tapos pagdating sa labas, masyado yata tayong magagalitin. Wala tayong salitang mahinahon. Pag nakanti lang ang kaunting ego mo, nagagalit na agad. Pero ang sinabi ng Diyos at ang mga paalala at pagsasagawa, huwag agad magagalit. Dapat ito po ang makikita bilang isang pamumuhay Kristiyano na hindi po tayo dapat na magagalit agad o magagalitin. Na ipinapakita na ito po yung ang tama. Kahit medyo masakit na sa dibdib mo, nandun pa rin yung pagpapasensya. Sa verse 27, ganun din na ang sinasabi dito, ganito ang pagkakareliyoso. Mga na minararapat at kinalulugdan ng ating Diyos Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan sa sanlibutan ito. So, pinapakita, pag sinabi ba natin na reliyoso tayo, pag tayo ba'y nakakita ng isang tao, lalo na kung nagluluhod mula ng pintuan hanggang altar, ano sa pakiramdam mo? Anong reaksyon kung ikaw ang nakakita? Di ba sasabihin natin, napaka-reliyoso naman tong tao na to. Ginagawa niya, naglalakad na kaluhod hanggang doon sa altar. Mayroong mga taong ganun na nakikita natin. Pero hindi na po natin dapat husgahan ang isang tao na gumagawa ng ganun. Ayun po ang ano niya. Yun ang paraan niya para bilang isang pagkilala ng ating Diyos na nagpapakababa siya. Ibinaba po ang kanyang kalooban na ito po ang gagawin ko. Di ba ho? At tulungan ng mga ulila. Ang sinabi lang dito, ang binabanggit mga ulila, ang mga babaeng balo. So, in general po to. Hindi lang doon po sa mga babaeng balo, kung hindi po doon sa nangangailangan ng tulong na nararapat naman po itong tulungan. Kasi pag doon lang din po nakatuon ang ating isipan, parang one-sided po tayo. Mayroon naman din kailangan ding tulungan na hindi na ayaw natin tulungan dahil hindi sabihin natin na ito po yung nakasulat sa Bible, mga babaeng balo lang din po eh. Pero hindi ganon. Kailangan in general po to. Ang ibinanggit po lang dito, mga babaeng balo. Tulungan po natin ang kanilang, kung mayroon po tayong maitutulong. Sa ating church, mabanggit ko lang ng kaunti, mapahapyaw ko lang. Na ang ating mga kapatiran po doon, nakikita ko po yung puso nila. Kung paano sila tumulong doon po sa mga tao. Kahit hindi naman kamimbir natin eh. Di ba nakikita natin mga kapatid? Kung mayroon mga nangangailangan ng tulong, katulad po doon sa Kupang, ay hindi naman natin yung kapananampalataya o ano man yung klase yon. Pero nagpapakita tayo na tutulong tayo dahil po kailangan. Hindi lang po sa mga membro. At ako ay natutuwa. Isang karanasan na po nang ako po ay naka-quarantine. Labis-labis po ang biyaya na ibinigay ng Diyos. Sa mga taong ginamit, yung tulong na wala naman akong dalang pagkain doon.
Pero araw-araw, busog na busog po kami ni chairman. So nakikita natin, yung mga kapatiran natin ay hindi po nagtatangi. Mamimber man o sino man, nandun yung mga tulong na ipinaabot. Kaya, bakit ito nagawa? Dahil po sa pagtitiwala at pagtanggap doon po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pamumuhay Kristiyano ay mayroong tayong pagpipigil sa sarili. Di ba ho? Di ba pag sinabi natin Kristiyano, ingat na ingat tayo mga kapatid. Baka mapulaan tayo. Ay, evangelical pa naman yan. Ay, protestante pa naman yan. Ba't ganyan? So, dapat kailangan pigilin natin ang ating sarili. Una, pagpigil sa ating dila. Kasi ito po yung number 1 na nakapag-udyok ng masasamang, hindi lang sa masasamang salita, kung doon po nagmumula yung pag-aaway dahil sa mga salitang nilalabas o binabanggit ng ating mga dila. Yun, pigilin po natin yun bilang isang may Kristo sa ating puso. Pagpigil sa maling pamumuhay. Mga kapatid, ang pagpigil sa maling pamumuhay, tayo po ang may kontrol nito. Hindi po pwedeng sasabihin natin sa sarili na, oy, kontrolin mo ako, kapatid. Dahil hindi ko mapigil yung sarili ko o yung pamumuhay ko, kailangan ikaw po ang magpigil. Hindi ho. Ito po yung sarili mong desisyon. Kung ano po yung dapat mong gawin sa sarili, kayang pigilin mo yan. Ito, isang karanasan na may share ko sa inyo. Noon, nung ako po ay bumabiyahe po doon sa Bicol, hindi lingid sa kalaman ang aking asawa. Na ako po ay ninigarilyo pa noon, pero ang sabi ko sa kanya, tinigil ko na. Pero alam ba ninyo mga kapatid, nang pagpauwi na ako galing ng Bicol, pauwi na ako ng Maynila, San Pablo pa lang, nang tapos akong kumain, nagtutbrush po ako ng maigi. Tutbrush po ako para hindi po maaamoy ang sigarilyo. Tapos kumakain ako ng bubble gum, pampaalis ng amoy. Pero alam ba ninyo mga kapatid, pagdating ko sa bahay, pagpasok ko pa lang, ito po yung narinig ko sa aking asawa. Ang sabi niya, akala ko iniwan mo na. Akala ko hindi mo na ginagawa. Pero hindi niya binanggit kung ano man yon. Paano ngayon maniniwala yung mga tao o yung mga kasama mo na ikaw po ay nagsishare ng salita ng Diyos, tapos hindi mo iwanan yung nandyan sa iyo ngayon. Hindi po binanggit ng aking asawa kung ano yon. Pero alam ko sa sarili ko kung ano po yung ginagawa ko na hindi ko inalis. Mga kapatid, ang kailangan pala, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi nagmamalaki ako sa sarili ko, ay kaya kong iwanan yan. Walang problema yan. Noong gabi na yon, nanalangin po ako. Ang sabi ko po, Panginoong Hesus, tulungan mo po ako. Dahil hindi ko pala kaya gawin ang pag-iwan sa bisyo ko kung wala yung tulong mo. Yun po ang binanggit ko nung nanalangin po ako noong gabi na yon. At unti-unti pong nanda na parang ginagawa ko unti-unti hanggang hindi na po ako gusto na makakaamoy pa ng usok. Hanggang dumating sa punto na sinasaway ko na rin pag may nigarilyo nga na malapit sa akin. Na doon pinakita, bakit po na isinisir ko ito? Dahil kung ating sarili ng ating nasusunod, hindi po yun natin kaya mga kapatid. Kahit anong gawin mo na magmamalaki ka, kaya ko to.
Nakakasabihin natin yung kaya ko itong pigilin. Hindi ho. Dahil ang pagpigil sa sarili, isip lang natin yan. Pero may tendency babalik ng babalik. Yung ginabalik ng balikan mo, yung ginagawa mo. Pero kung may tulong ang ating Panginoong Hesus na magpapailalim ka sa Kanya at sabihin mo, Panginoong Hesus, ikaw na po ang mag-guide sa akin sa lahat kong gustong gawin sa buhay. Madaling sabi mga kapatid, nawala po yung bisyo na yon sa buhay ko. So ano pa ang pagpipigil? Lalong-lalo na sa pagiging materialist tiko. Di ba minsan masyado tayong okay naman yon yung magiging ganun ka, pero huwag naman labis. Kailangan din natin yon. Kung kulang na yung pera natin, bili tayo ng bili, sala na siguro tayo doon. So nasa atin na yon, yung pagpigil na yon. At dapat mayroong malasakit sa kapwa, higit sa lahat. Hindi lang po sa sarili natin, kung hindi po, doon po sa ating kapwa. Ito po yung panghuli. Pananampalataya at mga gawa. Yun. Kailangan natin mga kapatid, yung sinasabi, pananampalataya at mga gawa. Kasi ito po yung magka-partner. Hindi po pwede natin sabihin, mananampalataya tayo. Tandaan po natin, yung pananampalataya na lang walang gawa ay patay. Kailangan po natin dito yung pananampalataya na may kasamang gawa. Ang sinabi nga dito sa Santiago, chapter 2, 14 at 26, ang sinabi sa 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Di ba? Anong mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay mananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? So, nakakibat lagi yung gawa. Bis nga, doon sa binanggit ko kanina, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kailangan ang pamumuhay na bilang isang Kristiyano ay papatunayan natin na may gawa tayo. Walang katulad po ito sa pangkaraniwan nating naririnig sa labas. Mayroong nagsasabi, kilala ko rin ng Diyos. Bakit? Kayo lang ba nakakilala? Oo nga. Tama po yon. Hindi po natin yun baliwalain. Nakakakilala nga. Ngayon, ang tanong kasi, mayroon ka bang ginagawa? Diba? Ito po ang paimportante. Kung mayroon tayong pananampalataya, kailangan gumawa po tayo. Kasi, simpleng ilustrasyon. Karaniwan sa atin, lalong-lalo na Metro Manila, mayroon tayong mga trabaho. Ito, napakasimpleng ilustrasyon. Tayo ba, pag pumasok sa isang kumpanya o anumang mga company o anuman yan, ano ba ang ginagawa sa nag-apply? Ayan, simple lang. Nag-a-apply tayo, pagkatapos, mag-uumpisa tayo pag tinanggap. Pag tinanggap ba tayo, nakakakupo ba lang tayo? Wala ba tayong gagawin? Kung nakaupo lang tayo, pasasahuran ba tayo? Siyempre, hindi. Ganun din. Yung pananampalataya natin na may kasamang gawa, patunayan natin. Ano yung ipapatunay natin? Yung ipagagawa ng Diyos sa atin. Hindi lamang po, pastor, ang inaatangan, ang lahat pong tumanggap ng ating Panginoong Hesus
bilang personal at tagapagligtas. Tayo po ay kabahagi, mga kapatid, doon po sa gawain ito. Di ba? Ang sinabi doon sa Matthew chapter 28, yung Great Commission, ano bang sinabi doon? Humayo kayo. Pag sinabing humayo, kaakibat tayo, kasama po ta doon. Ito po ang dapat nating tandaan. Lahat ng tumanggap ng ating Panginoong Hesus, doon po nagsisimula ang gawain natin. Yun po ang sinasabi na mananampalataya na may kasamang gawa. Mga kapatid, nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus bilang personal mong tagapagligtas, nagsisimula ka sa gawain mo. Na simpleng ilustrasyon na sinasabi ko, pag tayo'y namamasukan, kailangan kang magagawa tayo. Kasi may bus tayo sa pinapasukan nating mga kumpanya. Dito, mayroon din tayo tinatawag na boss, yung ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Matutuwa ba ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus? Sinabi lang natin, yung Panginoong Hesus, tinanggap na kita. Dahil nakilala kita. Pero hindi ganun Ang kailangan yung gawa, yung pananampalataya na may kasamang gawa. Yun po ang hamon po sa atin. Kasi nga, ang sinabi po, dito po matatapos ang ating pag-aaral. Sa verse 26, ang sinabi po, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalataya ang hiwalay sa mga gawa. Diba? Malinaw? Yun po ang hamon sa atin sa gabing ito. Naway itong mga pinag-aralan natin ngayon, ito'y magiging aral at mayroon tayong napupulot na dapat na ating ipamumuhay bilang nakakilala ng ating Panginoong Hesus. Naway magsilbing ito ng gabay doon po sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Lalong-lalo na ngayon mga kapatid, na marami tayong dinadanas na mga problema. Mayroon tayong mga kapatid, ako naman, maiiyak na naman ako, sa ating mga kapatid nga nandoon sa hospital ngayon, ang ating kapatid na Merly, sama-sama po tayo na idulog sa Panginoon. Dahil alam ko na pag tayo ay sama-sama na ipag-pray natin ang ating mga kapatid na may mga COVID ngayon, hindi lamang po sa ating kapatid na Merle at sa iba pa, naway pagpapalain tayo ng Diyos at patuloy tayo, hindi po tayo manghihinawa sa paggawa. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, salamat po Ama, na binigyan mo kami ng privilege na makikinig na iyong salita. Nawa Panginoon, ang itong salitang pinagbulay-bulayan namin ay meron kaming aral na mapupulot Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami sa araw-araw at ingatan mo kami kung ano man ang ginagawa namin. Sa mga kapatid namin na nandun nakaratay o nandun sa mga hospital, Panginoon, abutin mo sila, Ama, upang maranasan ka sa kanila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
mahal at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Mga magulang, mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo. Taglay natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.